Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon, bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Good day, Sir Alex. Kamusta po kayo? Ako nga pala si Kurt. Nais ko lang ibahagi itong aking karanasan na hinding-hindi ko nakakalimutan. Meron akong nabasang ganitong experience sa ibang platform. Halos magkapareho po talaga kami ng karanasan ng guy na yon. Kaya naisipan ko na i-share din ito sa inyo. So nangyari po ito taong 2000 kung kailan high school ako nung time na yon. Tuwing gabi, matapos makapaghapunan, tumatambay kami ng mga kaibigan ko sa isang internetan na pagmamay-ari ng kaibigan lang din namin. Malalaki pa ang monitor ng mga computer noon. Kulay puti at ang madalas naming nilalaro ay yung Beta 5 na Counter-Strike. Siguro may mga listener dito na nakakaalala pa sa game na ito. Halos walang mintis sa isang linggo, nandudoon talaga kami ng mga barkada na mga pinsan lang din namin at kapitbahay ang iba. Kadalasan, 4 kaming magkakasama. At kapag araw ng Sabado, kung minsan nakakalimutan na mananghalian at may mga pagkakataon na doon na kami matutulog sa internetan. Ang sarap lang balikan ng mga nakaraan sapagkat talaga namang tunay na masaya. Naaalala ko pa kapag humuni na ang tiktik sa tuwin nang uuwi kami ng 10 oras ng gabi, takbuhan na kaagad yan. Nang tumagal, Sir Alex, meron kaming nakilalang isang lalaki na taga-kabilang purok na tawagin na lang natin sa pangalang Elmer, kaidaran lang namin. Nagkakaroon ng kwentuhan dito, doon, pero hindi po talaga close na kaibigan. Kung baga, magkakilala lang sa komputeran. Naging suki rin siya sa computer shop. Iba naman yung hilig nito sapagkat manunood lang siya lagi ng mga video tapos nagbabasa-basa sa internet. Tahimik na tao, mabait at mababatid mo talaga na mabuti sapagkat laging nakangiti lalo na kapag kakausapin. Minsan, bumisita ang aking mga magulang sa lola ko ng mga 3 araw. Hindi ako sumama nun sapagkat nagpipirme nga sa computer shop. Yun ang nasa utak ko noon eh. Tandang-tanda ko pa, Sir Alex. Nangyari ito linggo na ng umaga mag-aalas 2. Pero mula hapon ng Sabado hanggang linggo ng umaga akong nagbabad sa computer shop at doon na kami natulog noon. So habang naglalaro ay nakahanda na ang banig at unan ng pinsan ko. Maya-maya, pinatay namin ang electric fan sapagkat bigla na lang pong lumamig ang loob ng internet cafe. Hindi nagtagal, dumating itong si Elmer at nanood. Hindi man lang namin napansin ang pagdating nito, ngunit maaaring dahil sa ingay ng speaker. Nagtaka na lamang ako noon. Nasa likuran ko na ito nanunood pero ilang segundo lang ay lumabas din kagad. Tatanungin ko pa sana kung nais niya bang maglaro kasi pwede pa naman hanggang mga alas 3 ng umaga kaso tuloy-tuloy yung lakad niya hanggang makalabas. Naalala ko na parang nalock ko yung pintuan kaya napaisip ako bakit siya nakapasok. So dahil doon, dali-dali akong tumayo ngayon at tinignan ang pintuan. Nakabukas pala kaya nasabi kong nakalimutan ko lang siguro na ilock. Nandoon sa labas si Elmer noon nakatayo lang at nakatingin sa malayo sa direksyon ng bahay nila na para bang ang lalim ng iniisip. Elmer, gusto mo bang maglaro? Ngunit hindi siya sumagot, Sir Alex, kung hindi. Nakatitig lamang talaga sa malayo na para bang ang lalim-lalim ng kanyang iniisip o problema. Kaya hinayaan ko na lang din at ako'y bumalik na sa loob. Ang tagal mo namang mangihi? Hindi kinausap ko si Elmer nandoon sa labas. Nandiyan siya? Oo. Pumasok pa nga rito eh. Hindi mo ba napansin? Katabi mo lang.
Hindi. Nanduno sa may pintuan parang malalim ang iniisip tol. Kasi walang kibo tinatanong ko. Parang may problema yata sa pamilya nila siguro. Tara nga, kausapin natin. Binalikan namin siya, Sir Alex, kaso pagdating sa labas ay wala na siya kaya naisip namin na baka umuwi na. Baka tumakbo yun? Oo nga tumakbo kasi madilim masyado ang daan pauwi sa kanila. Nagkatawanan pa kami noon ng aking pinsan. Bali yung computer shop nga pala sir, nag-iisa lang ito sa baryo namin. Paglabas mo ng pintuan, puro nakamaisa ng iyong matatanaw. Madilim din ang paligid dahil walang ilaw ng mga poste noon. Bali ang may liwanag lang, doon lang talaga sa bungad ng pintuan. So, hayo na nga po. Nagtaka na lang kami kasi ang bilis lang naglaho ni Elmer. Pero sabi namin, baka tumakbo lang. Sa sumunod na araw, wala nang pera. Hindi pa dumarating ang aking mga magulang kung kaya hindi nakabalik sa computer shop. At kung hindi ako nagkakamali, mga 2 araw din po iyon. So nung nagkaroon na ng pera, balik ulit sa computer shop. Gulat na lang kami kasi usap-usapan doon sir na patay na raw si Elmer. Ang nakakapangilabot pa, namatay siya 1:00 ng linggo kung kailan ito pumasok sa internetan. So ibig sabihin, kaluluwa na lang pala niya yung aking kinakausap. Kaya pala hindi man lang napansin ang pagdating at pagpasok nito at hindi rin napansin ng aking pinsan ang presensya niya sa likuran ay dahil patay na pala siya ng mga sandaling yon. Sa makatuwid Sir Alex, ako lang yung pinakitaan ni Elmer kasi ako yung laging kumakausap sa kanya sa internetan. Hindi ako masyadong naniniwala nun sa mga multo o yung espiritu ng tao Sir Alex kasi nga lumaki kami nun na mahilig sa internetan o sa mga gadget. Ngunit sadyang may mga bagay sa mundo na talaga namang mahirap unawain at mahirap intindihin kung bakit nangyayari. Kaya matapos ang aking karanasan na yon, nasabi kong ang mundong ibabaw ay punong-puno talaga ng hiwaga at kababalagan. Mga bagay na imposible, walang tiyak na kasagutan ngunit talaga namang nangyayari. At eto naman po ay karanasan sa aswang na nangyari sa bahay ng lola namin sa bukid. Ang bahay nila doon ay simple lang, tipikal na pangprobinsya ang hitsura. Tahimik buhat ng malalayo ang mga kapitbahay at nababalot pa ng samot-saring malalaking punong kahoy ang kapaligiran. Idagdag mo pang walang kuryente kaya naman kung sa tahimik lang talaga namang nakakaburyong ang katahimikan doon kung hindi ka sanay. Nang magbakasyon ang mga magulang ko at kapatid ni nanay na buntis, pagkukwento nila, ilang gabi na hindi makatulog ng maayos si Tia sapagkat naninigas daw ang tiyan nito na gumagalaw ang bata sa loob. Kung baga, balisa Sir Alex. Yung lola ko naman, may pagdududa na maaaring may bumibisita sa kaniyang malain na ginhawa. O sa madaling salita, isang aswang kaya naninigas ang tiyan. Meron kasing isang may edad na babae sa lugar na sinususpetsiyang aswang. Kapag may buntis, maaamoy daw talaga nila lalo pat nasa mga 4 na buwan na nagdadalang tao ang tita ko noon. So, wala lang sa umpisa kasi marami naman sila sa bahay at meron din kaming mga kamag-anakan sa lugar na yon. Isang gabi, habang natutulog si Papa at tiyuhin ko sa sala, meron daw silang narinig na malakas na hangin sa bubong na animoy may pumapagaspas na malaking ibon. At dahil maliwanag ang buwan, dumungaw ngayon si Papa sa bintana. Sa di inaasahan, nakita niya sa lupa ang anino ng isang nilalang mula sa bubong. Natingin niya ay isang aswang sapagkat pinapagaspas nito ang malaking pakpak. Nanlaki talaga ang mata ni Papa kaya dali-dali niyang tinawag ang aking tiyuhin. Tignan mo ano yan? Ala,
Ang laking ibon? Hindi kaya yan aswang? Tara, labasin natin. Hindi naman natakot ang tiyuhin ko at tatay kaya agad silang lumabas na may dalang bolo. Pagkatapos ay dumampot ng bato para sana itabo yung kung anong nilalang. Kaso pagbukas pa lang sa may pintuan, lumipad ang aswang. Napakabilis lang ng pangyayari na hindi man lamang daw napansin nila tatay ang anino nito sa lupa na naglaho. Sa mga sumunod na gabi pa, 12:00 pasado, nagising ang lola ko sir sa kadahilan ng meron siyang nauulinigang tinig na parang sumisinghot sa may bintana. Dala ng pagtataka, dahan-dahan ito na tumayo pagkatapos ay sumilip. Nangigala pa ang paningin. Sa di inaasahan ay nasilay niya ang isang maliit na kalabaw na parang may inaamoy-amoy sa may bintana. Maliit lang ito sir, yun bang batang kalabaw na sa unang pag-aakala pa ng aking lola ay nakawala lang mula sa kung sinong kapitbahay. So napansin siya ng kalabaw nun kung kaya tumalikod ito Sir Alex. Naglakad papunta sa madilim na bahagi ng bakuran kung saan hindi na maaninag dahil sa kulay nitong kapareho sa dilim. Naalala ni Lola na may bakod na barbed wire ang palibot ng bakuran kung kaya napaisip siya kung saan dumaan ang kalabaw. Ay, baka nakalimutan na isarado ang gate? Nang dahil doon ay dali-dali niyang ginising ang tatay ko at si Tio. Pagkatapos ay pinatignan yung gate. Pag-check doon sir ay nakasarado naman ito kung kaya nagtataka sila kung saan dumaan ang maliit na kalabaw na walang tali. Gamit ang flashlight, inikot nila Lola ang buong paligid ng bahay. Labis ang pagtataka nilang lahat sapagkat wala talaga silang nasilay na kalabaw sa loob pero merong mga bakas sa lupa papunta sa gilid ng bakod at doon naputol na nakakapagtaka kung saan na napunta. Saad naman ni Lola, lumipad daw. O sa madaling salita, hindi kalabaw ang kaniyang nasilay sa bintana kundi isang aswang na nag-anyo lamang na kalabaw upang hindi mapaghihinalaan. Dahil sa pangyayari, nagduda silang binabalik-balikan ng aswang ang aking tiyahing buntis. Nasabi na lamang nila Papa, ang mga aswang pala kayang mag-anyo ng kalabaw. Hindi lang natapos doon ang mga pagbisitang yon Sir Alex, sapagkat minsan isang gabi pa kung kailan tulog na sila. Nagising naman ng aking tatay 1:00 ng madaling araw sa kadahilan ng merong mahinang tinig sa labas na parang nagmumula naman sa isang kabayo. Dito sir, literal na hindi nasaraduhan ang gate kung kaya maaaring nakapasok lang ang maliit na kabayo na yon. Kaya nagpaikot-ikot sa bahay. So tinaboy ito ni tatay na agad din namang lumabas ng gate pagkatapos ay kagad na niyang sinarado. Yung gate naman po kung hindi nyo na itatanong, gawa lamang sa kahoy na sinasabit ang lock. Kaya may mga pagkakataon kapag hindi maayos ang pagkakalagay ay pusa itong magbubukas. Ngunit napansin nila, hindi lang isang beses pabalik-balik ang kabayo na yun dahil naglalagi na ito roon lalo na kapag hating gabi. Ang tanong, kung totoong kabayo at kalabaw ang mga yon, ano naman ang gagawin ng mga ito sa bakuran nila Lola, di ba? Wala namang damo na pwedeng kainin doon. At mas lalong hindi kinain ng kalabaw ang mga halaman na tanim ni Lola kung kaya talagang naghinala sila na hindi ordinaryong hayop ang mga yon. Noong minsang nagtanong-tanong sina Papa at Lola sa mga kapitbahay, ang sagot ng mga ito sir ay hindi raw sa kanila ang mga hayop na yon sapagkat nakatali ang mga alaga nila at nakakulong pa kaya talagang hindi makakawala. Kaya matapos noon, nagbantay sina Papa dahil iba ang kanilang duda at nag-aalala sila sa buntis. Isang hapon, dumaan yung kabaryo na sinasabing aswang. Ang mga aswang nga naman kapag makakita ng buntis kung minsan, hindi mapipigilan ang reaksyon ng
pagkatakam. Paano kasi pagkukwento nila Papa, bigla umanong huminto yung sinasabing aswang na yon at tumitig sa tita ko ng ilang segundo bago dumiretso. At eto pa, tumutulo raw ang laway. Kinagabihan nun, Sir Alex, bantay sarado sina tatay at Chuhin. 11:00 pasado ng gabi, naririnig na naman nila yung mahinang bahing ng kabayo. Hinanap nila ang pinagmumula nito sa paligid pero wala silang makita. Nandudoon pala sa may bungad ng gate, sa labas palakad-lakad at pabalik-balik. Ang ginawa ngayon nila tatay, nagkubli sila sa madilim na bahagi kung saan natatakpan ng sako at hindi kita. Kumuha sila ng malaking bato, Sir Alex, pagkatapos ay binato ang kabayo. Tinamaan ni Tiyo sa may itaas konti ng paa sa harapang bahagi bandang kaliwa. Pagkatama, umaripas ng takbo ang kabayo at hindi man lang lumikha ng ingay. At eto pa, wala silang ingay na naririnig sa lupa habang tumatakbo. Di ba ang mga kabayo, malakas ang ingay ng yabag ng mga paa niyan, di ba? Kaya nagduda sila, hindi ordinaryong kabayo kundi isang aswang. Sa sumunod na araw kung kailan, nagpunta sina Tiyo sa sapa, nadatnan nila ang isang babaeng suspetsyadong aswang na naglalaba. Mayroon itong pasa sa may kaliwang balikat kung kaya mas lalo silang naghinala at nakumbinsi na ito nga ang aswang na nagaanyong kabayo. Sapagkat yung pasa nito sa katawan, tugmang-tugma kung saan nila natamaan ng bato yung kabayo. At eto pa, nang makita niyang papalapit ang mga tiyuhin ko, ay agad na tinakpan ang pasa. Tapos, nang tanungin kung ano ang nangyari sa balikat, hindi ito sumasagot at nagpatuloy lamang sa ginagawa na akala mo walang narinig. Kaya pinaringgan na lang nila Papa na sa susunod kapag pumasok ang aswang sa bakuran o kahit sa bungad man lang ng gate, ay babarilin na raw nila. Simula noon, hindi na nagparamdam ang aswang. Siguro, takot na mabaril. Nagkapasa nga siya sa bato, ano na lang kaya sa bala. Kaya matapos noon, hindi na bumalik yung kabayo na madalas nagpapakita ng hating gabi. At eto naman po, sir, maikling kwento ng aking lolo. Noong unang panahon kung kailan nakatira pa sila sa bundok, meron daw malaking puno sa likod ng bahay nila na sobrang lawak ng katawan. Nakalimutan ko lang kung ano ang tawag ng puno na yon. Basta maitim po ang balat nun at pinamamahayan ng bubuyog ang ibabaw na nagpuproduce ng honey. Mahirap akyatin sapagkat nakakalula ang taas. Kaya kapag merong bubuyog sa ibabaw, hinahayaan na lang nila. Yung tatay ni Lolo, pinagbabawalan silang lumapit sa naturang puno sapagkat ayon dito, meron daw siyang namataan noon na isang tikbalang sa puno na yon. Wala ring nangahas na magputol noon kasi natatakot sa pwedeng mangyari bunsod ng pinaniniwalaang may nakatirang engkanto. Lahat ng miyembro ng pamilya ay hindi lumalapit sa punong yon. Maliban sa lolo ko, sir, dahil yung lolo ko na yon ay palainom ng tuba. Hindi takot na lumapit sa puno sapagkat aniya hindi siya naniniwalang may nakatira. Nakikita nila itong tumatambay doon na kung minsan nagsasalita raw na mag-isa. Naging madalas pa yon at parang may kinakausap na talaga. Sa umpisa ay hindi lang nila pinapansin kasi nga palahubog ang lolo ko na yon o yun pong lasinggero. Kung minsan ang lasing, may mga ganun talaga na aksyon nagsasalitang mag-isa. Ngunit dumating sa punto na hindi na siya umuuwi ng bahay na kahit nasa unahan lang naman banda at hindi na rin sumasagot kapag tinatanong o kaya'y kinakausap. Ang malubha pa noon, nawala raw sa katinuan sapagkat hindi na niya kilala ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Nang dahil doon, sir, ay nagtawag sila ng albularyo at sinubukang kausapin si lolo.
Ngunit paglapit pa lang ng albularyo, nagsabi na kaagad sa mga magulang ni Lolo at mga kapatid na lalaki na maghanda dahil hindi na si Lolo yung kinakausap namin noon kundi isang tikbalang na sumanib sa katawan niya. Sa maniwala kayo o hindi, noong kinakastigo na ng albularyo ang nakasanib na tikbalang, kahit 6 silang malalaki ang katawan na nakahawak kay Lolo, halos hindi nila ito mapigilan sa sobrang lakas. Nag-iba raw ang boses at parang naging boses higante kasi lumaki. So maya-maya pa ay napaamin niya ang tikbalang. Kukunin daw nito si Lolo kasi laging lumalapit sa kanya sa puno at kinakausap siya. Sa una ay nagmamatigas, ngunit nagawa namang paalisin ng albularyo. Hindi pinatay sapagkat nangakong hindi na manggagambala ng tao kung kaya pinakawalan at binigyan ng isang pagkakataon ng albularyo. Yung lolo ko naman, Sir Alex, nang bumalik sa katinuan, ang naalala niya lang daw ay umuwi siya ng lasing at umupo malapit sa puno. Kinausap niya raw yung isang lalaking gwapo na mayroong buntot. Pagkatapos nun ay hindi na niya maalala ang sumunod na nangyari. Hindi niya namalayan, sumanib na pala sa kanyang katawan ang tikbalang. Matapos nun ay iniiwasan na talaga nila ang puno na yon. Ngunit sa paglipas ng panahon, pusa lang din po iyong namatay ng matamaan ng kidlat at nang bumagyo ng napakalakas. Sabi nila, lumipat daw yung tikbalang sa ibang puno na malaki rin dahil nasira ang bahay nito. Kaya nagpasalamat talaga sina Lolo noon dahil kahit papano ay wala na ang tikbalang malapit sa kanilang bahay. Kapag sa bundok ka nakatira, Sir Alex, meron talagang mga bagay na kung minsan mahirap unawain tulad na lamang nitong isa pang karanasan ng aking lolo. Inutusan siya ng kanyang tatay noon na sunduin ang tiyuhin sa bahay nito. Alam nyo naman ang kapitbahay sa bundok. Bundok din ang pagitan kaya naman ginabi si Lolo noon sa daan dahil hapon nang umalis. Habang naglalakad sa kaniyugan, maya-maya pa may napansin siyang bolang apoy na nagliliwanag sa gilid ng kanyang dinadaanan. Nagulat siya, Sir Alex, dahil bigla na lamang po yung sumulpot doon na lumulutang tapos pumapaitaas pababa. Sa gulat ng aking lolo, napakaripas siya ng takbo ng wala sa oras. Ngunit ang masaklap, hinabol siya ng San Telmo. Hindi naman siya napaano ngunit nakaihi talaga sa kanyang salawal dahil yung San Telmo na yon ay nasa likuran niya lang na parang sumasabay sa hangin habang tumatakbo. Nawala lamang ito nang sinalubong siya ni Tio na may dalang sulo na gawa sa lukay. Naririnig na pala nila ang sigaw ng aking lolo at iyak. Sabi ng mga ito, kapag makakita ng San Telmo sa daan, huwag magpanik at huwag tumakbo dahil sasabay daw yan sa hangin sa iyong likod. Bagkus ang gawin, kung meron kang dalang pang-ilaw tulad ng sulo at flashlight, itutok mo dito. Ilawan mo lang o kaya'y magsindi ng posporo. Kusa raw po yang mawawala tulad ng ginawa ng tiyuhin ng aking lolo. At eto naman po, sir, karanasan ng aking tiyuhin. Noong nakabili sila ng lupa sa probinsya, agad nila itong pinatayuan ng bahay. Nung time na yon, buntis ang tita ko sa panganay nilang anak. Mas gusto nila sa ganoong lugar sapagkat malayo sa ingay at malalayo rin ang mga kapitbahay. Kung baga, mas nais nilang manirahan sa peaceful na kapaligiran. Simple lang po yung bahay na pinagawa nila. Mayroon 2 kwarto gawa sa kalakatang dingding. Jealousy naman ang bintana tapos yero ang bubong. Meron silang isang kapitbahay doon na matandang lalaki na tinawag na bulhog. Ang ibig sabihin ng salitang yan ay sira po yung isang mata. Nag-iisa lang itong naninirahan sa kubo. Sinasabi ng mga residente, isang baliw daw dahil kung saan-saan ito nakakarating at hindi matino kausap. Tapos,
Yung buhok ay mahaba na kamukha talaga ng isang baliw na makikita natin sa mga lansangan. Isang gabi, wala pang kuryente sina Tio nun kung kaya lampara lang ang gamit nila sa bahay. 9:00 pasado kung kailan napakatahimik na ng kapaligiran. Lumabas ng kwarto si Tio pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Ilang sandali pa, napansin niyang may pusa sa kanilang bubong sa kusina banda. As in pusa lang naman daw Sir Alex kasi nga naririnig niyang umiyaw ito ng isang beses ng mahina. So hindi niya pinansin kasi pusa lang naman di ba? Aalis din naman kagad yan, aniya. Ngunit habang naglalakad, pabigat daw ng pabigat ang yabag nito na talagang nayuyupi na ang yero tapos pabilis din ng pabilis ang lakad. Kaya sa puntong yon, napakunot noo ang aking tiyuhin kasi kita niya na nalundo na talaga ang yero. Sa galit nito sir, kasi bago pa nga yung yero nila sisirain na ng kung sinong nasa ibabaw. Kumuha siya ng flashlight at batuta tapos dahan-dahan na lumabas. Wala sa isip niya kung ano at kung sino ang nasa bubong nun kasi nga nilukob siya ng galit. Plano niyang paluin ang kung sino mang madatnang nakapatong doon. Ngunit pagkalabas niya, mababa lang naman yung bubong ng kusina. Pag ilaw ng flashlight, merong taong maitim sa bubungan nila na mayroong buhaghag na buhok na nakatayo. Yung mata ay natatabunan ng buhok pero yung isa ay kita ni Tio na sobrang pula. Hindi siya natakot Sir Alex kasi iniisip niya magnanakaw daw. Kaya sinigawan niya ito at walang kung ano-ano ay binato ng batuta. Buisit ka nga tao ka. Hindi natamaan ng aswang sapagkat mabilis daw nakalundag pababa sa likod na bahagi. Hinabol pa ito ng aking tiyuhin nang walang pag-aalinlangan dahil balak niya talagang pagpapaluin-paluin at kung mahuli ay dadalhin sa barangay. Akala niya talaga sir, normal na magnanakaw lang. Ngunit pag-ikot sa bahay, sa di malamang dahilan ay wala na yung tao na yon. Sinuyod pa niya ang paligid pero wala na talaga. Nang lumabas siya sa may kalsada, doon meron siyang napansin na isang asong itim. Naglalakad ito palayo papunta sa direksyon ng kapitbahay nilang si Bulhog. Nang inilawan niya ng flashlight, bulhog din daw ang aso kasi ang isang mata nito ay wala. Parang may utak sapagkat nung mailawan ng flashlight ay sumuot ito sa mayayabong na halamanan sa paligid. Doon lamang napagtanto ni Tio na yung hinahabol niya ay isang aswang. Naghinala siya na yung aswang na yon at ang kapitbahay na si Bulhog ay iisa lang. Bakit niya naman nasabi? Dahil pareho yung mata ng aso at yung mata ng kapitbahay na bulhog. Nagkukunwari lamang na baliw upang hindi mapaghihinalaan ng mga kapitbahay ngunit ang totoo, isa talagang aswang. Simula noon, hindi makatingin ng diretso yung matanda na yun kay Tio. Yun bang reaksyon sir na guilty na para bang may nagawang kasalanan? Hindi naman daw siya makumpronta ni Tio kasi hindi naman sapat yung kanyang katibayan. Pero sabi niya, yung namataan niyang aswang sa bubong at ang kapitbahay na si Bulhog, pareho umano ang height at ang buhok. Kaya naniniwala siya na ang aswang na yun ay walang iba kundi si Bulhog. At yun na po muna ang aking maiikling kwento. Maraming salamat. Sana magustuhan din po ninyo. Hanggang sa muli. Kurt ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.
At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, no, mga kaibigan. Binabati ko unang-una si Madam Lavi Del Rey, 39 months member na. Kay Cheng's Channel na 9 months member. LCD Acosta, 40 months na. Thank you po. Kay Rosary Jayaranti, 1 month member. Kay Story Hikes Totsky, 29. Kay Mike, 25 months member na, no. Patrick Tahuloza, 3 months. Kay Esmeralda Giocares na 6 months member na. Rose Kim, 10 months. Kay Jeffrey Bunyad na 10 months member na. Kay Jonizel Alviola, 19. Kay Jim Semilia, 23 months member na, no. Luis Elmido, 19. Last but not the least, kay Madam Christine Olzon na 43 months member na, no. And maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan ko, sa walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa ating munting programa. Again, taos-puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. God bless you all, mga kaibigan. At syempre sa mga commentators natin, last update, ayan, binabati ko unang-una Arlene Cools Besa, Leslie, kay Rancid Horror Stories, no. Ayan, maraming salamat sa inyo. Kay Crizal Ribot, kay Christy Harm Germany, kay Kimwell Royo, no, kay Kagi Tumaob, kay Salangsa, kay Hazel Fiesta, kay Nimuel Joshua, Lady Warrior 08, kay Tiger Lily, kay Ramonita Verdugo, kay Rose Ulalia, at syempre kay Maugdang Rubiliar, no, kay Mary Asilar, kay Ahiram, kay German Marasigan, Heidi Gregorio, ayan, kay Danieli Jean Luces, ayan, kay user, parang si Ma'am Gina Kalunod ito. Last but not the least, kay Ma'am Josephine Dunesco. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.